2024. So, ang kausap ko dito, yung magbibigay. Ang priority yung magbibigay talaga ay si All Complicated Group, di ba? Sino bibigyan niya? Siyempre, lahat ng nasa kanan. So, nabibigyan niya rin yung aking real believers. Kaya nga, mga tunay na nagbago yun, di ba? Kanan, lahat ng tunay. Sino magbibigay? Talagang 100% na taya siya, no? Siya magbibigay. Kaya nga, ang kontrata naman ito ay di ba pangarap niyang mag-abroad. Marami actually na taga-complicated group dito sa Pilipinas na nagpapanggap kunwari nasa Canada, nasa UK, pero nandito lang naman sa Pilipinas. Chine-change niya lang yung background niya, para hindi na sila magkunwari. Gagawin na nating realistic, no, na nasa US sila. Pagsasama-samahin. At gagawin citizen. Sa kontrata na yon, dahil trabaho nga yung binigay natin, no, trabaho ibibigay, no? Kaya nga to all real rich and all government na nasa posisyon, trabaho ang ibibigay nyong priority umalis sa Pilipinas dahil tinatanggal lahat ng complicated group sa Pilipinas ay lahat ng may bisyo. Kaya nga, mayaman at hindi, talagang aalis kasi nga yung bisyo negosyo ilalatag na sa complicated group. Syempre, pabor din yun sa mayaman, di na siya mahihirapan. Meron siyang daily, meron na siyang daily customers na sure na bibili ng product niya. Kasi ang pupunta doon na first batch talagang 100% na may bisyo. Na nandito sa Pilipinas o tsaka sa ibang bansa na Pilipino na gusto na rin silang dalhin doon sa the place of complicated group. Kasi nga, pangkalahatan to actually. Priority lang ang Pilipino at saka lahat ng nasa Pilipinas na complicated group. Kahit foreigner, basta nandito siya sa Pilipinas na may bisyo siya. So, doon na siya titira. Citizen, no? Pangarap niya maging citizen. Para hindi na siya niloloko niya, chini-change niya lang yung background, kunyari nasa US siya, or nasa Canada, or whatever, no? Kung ano mga niya, o bumibili pa yan ng tarbulin, nagpapatarbulin pa yan, tapos lalagyan lang ng mga picture na background, ganon. Pero dito lang talaga sila sa Pilipinas. Para maging totoo na yan, ilalagay na sila pagsasama-samahin, all races, no? All races. Ito pa rin ang kanilang pangarap, pero merong kontrata yon, meron siyang kapalit in Tagalog. Di ba napakahirap maging citizen sa US? May kapalit yun. Ang kapalit nun ay taya sila sa mga new version citizen. New version citizen ng Pilipinas. Lahat ng may iwanan sa Pilipinas ay magiging taya sila. Sa future, pag nagdesisyon na yung mga bawat bansa, ibang bansa, all races, pinagsama na sila. Yung sinasabi kong all races. So, silang lahat na mga all races na complicated groups, sila yung magbibigay ng benefits sa Pilipinas at saka sa new version citizen sa bansa nila. So, una muna ang lilinisin Pilipinas. Dito muna tayo sa Pilipinas. Basta new version citizen ang bibigyan nila. Okay? Pero priority, Pilipino na nasa Pilipinas. Okay? Na nasa Pilipinas ang sinasabi ko kasi Pilipinas muna ang uunahin nalinisin. At Pilipinas muna ang unang pagagandahin. Okay, number 1, ano-ano mga benefits na ibibigay ninyo sa mga new version citizen ng Pilipinas? Pilipinas muna dahil sa Pilipinas magsisimula ang pagbabago, gagawin siyang new version country. Napaliwanag ko na, no? So, dito tayo sa pangalawang slide. Ito yung pangalawang slide. Ano unang mga bibigyan? Kasi nga sinusolusyonan yung mga generation na magnanakaw, scammer, namamatay tao, ano pa ba? Lahat ng masama. So, kaya si complicated group, ang gagastusin nyo to, possible na mga anak mo rin niya, ako mag-anak mo rin niya. Kaya lang, pangkalahatan to. Hindi lang kamag-anak mo, hindi lang anak mo sa labas ang nakikinabang. Kasi naka-all to kahit sa bawat sulok ng Pilipinas. So, magbigay ng libreng edukasyon para sa lahat ng nakatira sa Pilipinas, 'di ba? So, pag sinabi kong ganong libreng edukasyon, whether
bata o matanda, basta gusto niya mag-aral, willing siyang mag-aral, no? Mahirap naman mag-aral eh. Hayaan mo siya, pero magbibigay kayo, taya kayo habang nag-work kayo sa abroad. Sagot niyo yun, no? Libreng edukasyon. So, dito sa Pilipinas, sa future, maraming magsasara na school. Bakit? Bakit magsasara? Maaring yung complicated group na school, yung mismong business owner, nasa abroad na rin. Kasi, lahat ng school ng complicated group, sa abroad din sila magnenegosyo. Kasi, ang magiging estudyante rin nila ay complicated din. Ang magiging teacher din nila, complicated din. In short, sama-sama sila lahat ng ayaw magbago. Kung bakit maraming magsasara sa Pilipinas na mga eskwelahan. Pangalawa, kaya bakit maraming magsasara na eskwelahan sa Pilipinas? Dahil nga si complicated group na nakaalis na napapunta sa abroad, possible USA, di ba sinabi ko USA kasi number one si USA, United States, na number one siya sa bisyo, according to my research, no? Bisyo negosyo. So, nandoon lahat, no? Lahat ng klaseng bisyo negosyo, alak, sigarilyo, sugal, nightclub, beer house, shabu, cocaine, etc. No? Basta bisyo, alam nyo na yon, di ba? Ng bababae or ng lalaki, mahilig sa lalaki. So, dun ilalatag yun sa abroad. Pero, permanent sila na lahat ng ayaw magbago, permanente sila doon. Permanente sila, makakapunta lang dito sila sa Pilipinas once na tunay na nagbago. Kasi pinaghihiwalay na nga yung ayaw magbago at gustong magbago. At tunay na nagbabago, patuloy na nagbabago, pinaghihiwalay yan. So, lilinisin ang first batch dito sa Pilipinas. So, 100% dapat lahat ng bisyo, lahat ng taong may bisyo nakaalis na. By 2027, wala dapat matitira. Yung first batch yun na, sinasabi ko ha. Okay. So, sila yung magbibigay, napaliwanag ko na, libreng edukasyon para sa lahat ng nakatira sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit matanda siya, pwede siya mag-aral. No age limit ng pag-aaral, no? Pero sagot yan ng mga complicated group. Kasi malaki naman ang sweldo nila doon. No benefit sila, pero malaki ang sweldo nila. Tapos, lahat ng hiling nila na gusto nila sa katawan nila, yung party-party, yolo-yolo, tsaka yung tipong artista na ang dating, di ba? Palit ng damit, lahat ng iPhone, ilalatag sa kanila yon doon. Yung mga diskarte nilang, mas priority nilang magyabang, iba-ibang klase ugali ng mga complicated group na ayaw nilang baguhin sa sarili nila. So, iba-iba yon, no? Pero, idadalhin sila dun sa mga tugma sa kanilang ugali. Halimbawa, ugali niya palautang, nandun naman yun. Sa mata niya yun, yun ang makakasama niya rin. Ganon din ang klaseng kaibigan niya, palautang din. Okay? Kaya nga may first batch, second batch, third batch. Paliwanag ko yan mamaya. Basta first batch natin, lahat ng may bisyo. So, ang susunod nating di-discuss yung libre anywhere, malapitan, ang skill training and values training. Para naman to sa mga matatanda na gustong mag-aral, no? Diba, nakatapos na siya ng pag-aaral, high school graduate o elementary, pero pwede rin siyang mag-aral ng skill training and values training. Gawin niyang libangan para pag gusto niya maging new version, kahit sa ibang bansa, nasa kanan yun, pwede. Okay? Kasi ang new version, yun yung pwedeng pumunta sa Pilipinas, pwede tayong pumunta sa ibang bansa. Yun yung new version. Pero yung complicated group, hindi sila pwedeng makapunta sa new version, citizen. Kasi nga pinaghiwalay na talaga yan. Kaya nga, no dual citizen. Yun ang mangyayari, no? Pero sa ngayon kasi, dito sa Pilipinas pa lang ang gagawin na 100% kasi nga, new version country yung goal natin. Ngayon, yung ibang bansa, kung gusto nilang sumabay, maging new version country rin sila, unti-unti na rin nilang nilalagay doon. Kaya nga sabi ko, ang priority, Pilipino, na nasa bansa nila. Dadalhin sa complicated group. Okay? So, dito sa Pilipinas, priority rito, lahat ng complicated group. Kaya nga kailangan, meron talagang head count kung ilan na sila na complicated group. Okay?
So, magkakaroon din po ng, nagbibigay kayo ng libreng edukasyon na malapitan from elementary to college. Iba naman yun. Iba yung libreng anywhere na malapitan na skill training and values training. Iba yon. Meron talagang libre. Kaya nga sabi ko sa iyo, sa Pilipinas, ang tatamaan, maraming magsasarang private school sa Pilipinas. Kaya kung pwede ka na mag-shift ng ibang career, kung talagang yan ang bread and butter mo. Kasi darating ang future, gawin mo siyang, yung school mo, gawin mong libre din. Kung talagang mag-iiba ka ng business, tapos yung school mo, gagawin mo na siyang libreng edukasyon kung nasa private ka. Kasi from elementary to college with quality standard yun ang makikita mo sa Pilipinas. Walang babayaran, libre lahat, no? From uniform, books, service, all is free. Katawan na lang ng estudyante ang dinadala niya papuntang school. Ang assignment na notes at mga ginagawang project sa school din ginagawa. So, no pressure. Pag uwi niya, matutulog na lang. Nakakain na rin yun. So, bakit ginagawa itong ganitong sistema? Kasi dito sa Pilipinas, maraming nanggagatas, nang buburaot, or nangangwarta, o ginawang palabigasan ng anak nila para hindi na sila manumbat. Permanent solution to Wala siyang maisusumbat na pinaaral kanya, ganyan-ganyan. Wala na siya noon. Naginastosan kita. So, matatanggal yon dito sa Pilipinas yung panunumbat. Kasi, ipoprovide na yan from elementary, from nursery, libreng edukasyon. Hanggang college, hanggang kailan mo gusto mag-aral, kung trip mo laging mag-aral, okay? Libre yun. Unlimited aral, ibig sabihin. Basta kaya ng katawan mo, no? Pagtanda mo, pwede ka pa rin nag-aaral. So, libreng libingan to all citizen all citizen ng Pilipinas. Libreng burol, libreng service para sa imbalsa mo. Lalo na especially yung mga taong walang-wala, no? So, sila yung priority. Pero, naka-all yan sa citizen ng Pilipinas. Kung meron naman siyang nabili na sarili niya, syempre, yun ang gagamitin ng pamilya niya. So, hindi niya i-avail yan. So, pero, once na citizen ka ng Pilipinas, meron kang libre niyan. Okay? Libreng citizen ng libingan, service, burol, lahat yon. Tapos, during the burol, may kainan, may pakain pa. Burol na 3 days or 2 days, ganun. Okay? So, meron pa ng free rice, free grocery every month. Sino nagpo-provide nito? Lahat ng umalis na complicated group na sa abroad. Sinabi ko na sila, wala silang benefits, pero taya sila. Pero, bakit wala silang benefits? Kasi nga binibigyan natin ng push na magbagong buhay. Matakam siya sa benefits natin. Diba? Pipiliin, total siya naman na nagbigay niya, nag-provide lahat niyan. Gusto na rin niyang ma-avail yung benefits sa future. Diba? Mag-change siya ng mind. Kasi nga, gaya ng sinabi ko sa'yo na, dahil kailangan din niyang magbago. Kaya hindi niya na-avail yung benefits, pinupush natin siyang kapalit yun Bakit taya siya? Kapalit yun, ang hirap-hirap maging citizen, no? Dahil sa aking sinulat, sa aking video, maraming taon na ako nagsulat, no? Na-avail na ng iba yung mga school supply na libre, ganyan, lahat, etc., di ba? Nagkakaroon na nga kayo ng mga ayuda, etc., etc. So, yun, no? Kapalit yun. Naging citizen sila sa USA, may sweldo silang malaki, pero sila yung magbibigay ng benefits. Gusto nila ng benefits, taya sila. Okay? Bibili rin sila ng farm para magbigay ng trabaho para sa lahat ng gustong magtrabaho sa farm. Bakit kailangan bumili ng farm? Dahil magbibigay sila ng monthly free bigas. Di ba may bigas sila monthly para sa new version citizen. So, bibili sila ng
farm. Tapos, libreng pasyal to all new version citizen and free meal. Lahat ng public school ay gagamitin tuwing Saturday and Sunday para sa libreng values training for the new version citizen and skill training libre with free meal. Tuloy-tuloy kasi to. No, continuous to, 'di ba? May mga bago kasing ipapanganak, 'di ba? Merong mga hindi naman nag-aral ngayon pero sa ibang panahon gusto niya nang mag-aral. Kaya continuous to, no? Sagot to ng mga complicated group. Yan, final, 'di ba? Ibig sabihin dito may real believers, hindi niya na to project na to ng mga complicated group. Kasi nga may kapalit naman po, naging citizen siya sa USA, tapos may trabaho pa siyang malaking sahod, tapos lahat ng gusto niya sa buhay, binigay sa kanya doon. Yung hilig niya, 'di ba? Lifestyle niya magpa-party, lifestyle niya magbisyo daily, 'yun. So, wala na siyang masabi, no? Hindi natin siya pinipilit magbago, pero taya siya. 'Yun ang meaning nun. At tinulungan natin siyang magkaroon ng trabaho sa abroad. At magiging citizen pa siya doon. Okay? Lahat ng public school ay gagamitin ting Saturday, Sunday. Napaliwanag ko na yon. Continuous yun, no? Para hindi na gumastos sa another school. Ready na kasi yon. Para kung gustong magtrabaho sa abroad, lahat ng new version ay pwede rin, no? Dahil lahat ng new version sa bawat bansa ay nasa kanan. Sa bawat bansa, no? 'Di ba merong malawakan yung sinasabi kong sa US yung pinapagawa ko kasi total sila yung number 1. Pero ang mailalatag lang muna doon, lahat ng Pilipino or lahat ng complicated group na nasa Pilipinas. So, hindi pa siya naka-all races dahil Pilipinas pa lang yung mauuna doon. Na complicated group. First batch sila, lahat ng complicated group na Pilipino or mga complicated group na nakatira na dito sa Pilipinas pero ayaw magbago gaya ng mga Chinese na babaero, doon na sila titira. Painom-inom, gano'n na yon. Okay, naintindihan niyo na? Pero kung gusto mong maging new version, dahil kulang pa rin ang sahod mo dahil alam mo naman dito sa Pilipinas, no? Sa abroad ka pero sa kanan. Okay? Tanong, saang possible ilalagay sa malawakang complicated group na pagsasamahin? Sinagot ko na po yan sa USA dahil sila yung mga number 1 sa aking research. No? Sila yung number 1 doon sa mga nightclub, beer house, sugalan, mga iba pang bisyo gaya ng shabu, cocaine, etc. Mga alak, okay? Nagsasama-samahin lang sila eh. Napakasimple lang. Kaya nga, hindi natin sila pinagbabawalang ayaw nilang magbago, pero taya sila. Pero ang naitulong sa kanila, nagkaroon sila ng trabaho at lahat ng hiling nila na YOLO, di ba yun naman ang gusto nila, naganap. Okay? Ito. Sa pupuntahan nila walang fruits at gulay sa complicated group kahit sila pa ang bumili ng farm dito sa Pilipinas. Kasi nga yung bunga nun, ang makikinabang nun, new version citizen. Tayo, no? No benefits silang lahat. Lahat ng makikinabang ng fruits at gulay, lahat ng mga taong naniwala sa akin at real believers ko. Okay? Lahat ng real believers ko. Kaya kailangan lahat ng hindi naniniwala sa akin at hindi ko real believers, wala na sa Pilipinas. Yun ang makikinabang. So, ginawa kong taya lahat ng ayaw sa akin. Ginawa kong taya lahat ng complicated group. Pero may kapalit, di ba? Binigyan siya ng trabaho sa abroad. At malaki ang sahod. At yung hilig ng gusto ng katawan niya, ilalatag sa kanya. Di ba? Hilig niya cake. Ilalatag sa kanya yan. Hilig niya, chocolate. Ilalatag sa kanya yan. Okay? Naintindihan? No benefit sila hanggang ayaw nilang magbago. Bakit ko ginawang no benefit sila kahit ayaw magbago? Pero sila yung gumastos. Diba? Sila yung naging taya dito eh. Para may push na magbago sila. Nilalagyan ko kasi ng push na magbago sila. Kung ayaw nila, para lang siyang nag-donate. Lumalabas. Nag-donate lang siya. Diba? At least, natulungan natin siya nagkatrabaho. Okay? Ito.
6, magbigay ng libreng pasyalan to all senior citizen and libreng swimming, no? Libreng sine, libreng pasyal sa buong Pilipinas to all senior citizen. Kasi mga senior citizen malungkutin yan eh. Kaya sila yung, bibigyan sila ng libreng pasyal. Para hindi sila, idle yung mind. Yung parang nagiging sakitin kasi lalo kapag nandun ka lang sa kwarto mo o sa bahay mo na laging kung ano-ano iniisip mo. So, yun. So, magbigay ng trabaho, priority, no, na magkatrabaho lahat ng complicated group. Siyempre, dahil complicated group sila, so, ang una nilang bibigyan ng trabaho, complicated group din. Hihilain nila yan, yung lahat na may bisyo, di ba? Sino-sino yung mga symbol na yon na binigay ko? Number 1, lahat ng taong may bisyo sa Pilipinas, na nakatira sa Pilipinas. Or, lahat ng Pilipino na nakatira sa ibang bansa. Or OFW, pagsasamahin na nga yun sa the place of complicated group na gagawin silang permanent. Pero priority muna yung nasa Pilipinas. Pinaka-priority yun. Gagawin silang, ang pinaka-priority yung nandito sa Pilipinas na complicated, tinatanggal kasi, wala nang balikan yan eh. No turning back. Okay? Tapos, lahat ng taong walang pera. Pangalawa. Pangatlo, lahat ng taong mahilig mangutang. Kasi dito sa Pilipinas, yung mismong pamilya niya, kamag-anak niya, ginawa niyang piggy bank. Siya ayaw niya mag-ipon, siya pa bisyo-bisyo, pa relax-relax, pa chismis-chismis, pa tamad-tamad. Yung kapatid niya na nagsisikap na may ipon, yun ang hinuhututan niya. Sinusolusyonan yung permanenteng problema yan ng Pilipinas. Kaya sila ang bibigyan ng trabaho lahat ng taong mahilig mangutang. At karamihan sa survey hindi nagbabayad. Kasi yung mindset niya nga professional na magnanakaw. Yun ang tawag sa kanila ng mga expert. Okay? Hindi ako nagsabi nun. So number 4, permanent solution nga ito eh. Kaya nga sama-sama rin sila. Total yun ang mindset niya. Yun din ang makikita niyang business. Doon, paglabas niya ng bahay, paglabas niya ng may pautang business na. Kasi nga, yun nga ang ugali niya. Mindset niya sa utak niya. So, dadalhin siya doon. At ang mga magiging kaibigan niya, ganun din. Kaugali niya, mahilig mangutang. Ganun niya, ino-organize na by parang first batch, second batch, third batch. Pero meron din sinabi ko na nasa number 1 yung all-in. Siya din yun, yung walang pera, siya din yun yung mahilig mangutang. Okay? Meron ding all-in. So, number 4, lahat ng taong nakatira sa squatter at depressed area na nasa Pilipinas kasi nga aalisin lahat ng squatter sa Pilipinas. Aalisin lahat ng depressed area sa Pilipinas. Kasi, bakit sa abroad sila dadalhin? Kasi, history back, pag binibigyan ng gobyerno ng pabahay dito, ang gagawin mag-squatter ulit. So, sa kontrata nila gagawin silang citizen sa ibang bansa. So, na-discuss ko na po lahat ng nasa squatter, dadali na sa abroad yan at gigibain yung bahay nila. Yun yung kapalit trabaho. Dati, ang ginagawa ng gobyerno, bibigyan sila ng pabahay. Pero, binibenta rin naman yan dahil pera naman talaga ang problema nila. So, useless lang ang pagbibigay. Tapos, mag-i-squat ulit sa ibang lugar. Para total pera ang problema nila, para hindi pa ulit-ulit ng ganyan, dadali na sila sa abroad at trabaho ang ibibigay sa kanila sa lahat ng squatter at depressed area. Tapos na tayo doon, no? Dito na tayo sa lahat ng taong mahilig sa aso at pusa. So, dadalhin din yan sa abroad. Sila yung gagawing empleyado doon, possible na katulong o helper. Kung mayaman yan, maaaring negosyo niya aso at pusa. Kasi may lugar doon na slot para sa mga taong mahilig sa aso at pusa. Walang aso at pusa sa Pilipinas dahil malinis na kapaligiran. Sila yung nagkakalat ng tae dito sa daan, pinapaihi kung saan-saan yung mga aso nila, dala pa nila, may tali, ganun. Sila yun eh. Mahirap pagsabihan yan, galit pa yan pag pinagsabihan. So, tatanggalin na lang sa Pilipinas at pagsasawain sila sa aso at pusa kung ano hilig nila. Pagsasama-samahin sila eh. Lahat ng all races yun, di ba sinabi ko. Kaya lang, unang mauuna doon ay mga Pilipino na ganyan ang gusto sa buhay. Okay? Pilipino o kaya mga nakatira dito sa Pilipinas na matagal na pero may aso't pusa, yun ang hilig niya. Pagsasamahin siya doon. Wala kasing aso't pusa sa Pilipinas.
Number 6, lahat ng mahilig sa networking. Sasara kasi lahat ng networking sa Pilipinas. Kasama yan sa kahilera yan ng bisyo negosyo. Bisyo negosyo ang kahilera nila, kaya lahat ng multi-level marketing ay isasara. Kasi karamihan sa kanila ay mahilig silang mamilit na ibenta, mamilit sa kanilang mag-recruit, mahilig na ibenta yung product nila sa mga taong ayaw naman ng product nila. Lalo na sa kamag-anak o kapatid, pinipressure nilang, bilhin mo nga to kahit ang mahal-mahal. Napipilitan. Di na lang makakibo yung taong pinipilit nila. Kaya tatanggalin sila, pati yung mga member doon na makukulit, na walang ginawa kundi networking ang inaatupag. Doon na sila sa abroad, sa complicated group. Reason bakit walang benefits, na discuss ko na to, no, para may push na magbabago, taya sila hangga't ayaw nilang magbago, no, benefits sila. Pero sila yung magbibigay. Parang bayad nila to eh. Kaya sila, bayad nila to dahil nabigyan naman sila ng trabaho na permanente sila doon. At at the same time, malaki sahod nila. At naibigay din yung hilig ng katawan nila. Yung mga hiling nila yan actually, yan yung party daily, yung daily bisyo, unlimited bisyo, hiling nila yan. Magagandang mga babae na nakalatag sa kanila o pogi, para sa mga taong mahilig sa mga lalaki, hiling nila yan. Yan ang gusto nila sa buhay. Kaya, parang lumalabas kapag hindi sila nagbago, parang ang bayad nila yan at the same time. Pero makikinabang sila diyan kung magbabago sila. Kaya wala silang benefits. Ang makikinabang lang yan, mga new version citizens sa Pilipinas at new version citizens sa ibang bansa. Okay? Magbigay ng mga libreng shopping card and all citizen. Bakit kailangan tanggalin? Purely. Para walang makaloko. Hindi nabibigyan talaga yung lahat ng complicated group sa Pilipinas. Taya sila eh. Diba? Bakit siya makikinabang? Hindi naman siya naniwala sa akin. Ayaw nilang maniwala sa akin. Ayaw nilang magbago, diba? Kaya galit pa siya sa akin, etc. Whatever, no? Hindi siya dapat makinabang sa lahat ng benefits. Kasi hindi naman siya naniwala. Yun nga yung pagsisisihan niya sa bandang huli. Matatanggalan, hindi siya pwedeng magkaroon ng trabaho dito at hindi rin siya pwedeng tumira sa Pilipinas. Okay? Kasi nga wala na dito yung mga taong katropa niya, nasa abroad na. Magbigay ng libreng shopping cart to all citizen, ng new version citizen yung sinasabi ko to all Filipino na citizen. Bayaran lahat ng utang ng Pilipinas, kung may natitira pa, sila rin na magbabayad niyan. Bayaran na nila. Libreng sakay to all new version citizen, libreng hospitalization, walang babayaran kahit piso or kahit magkano. Any government ID lang pwede nang i-present sa hospital or magbigay kayo ng health card to all Filipino citizen. Health card mismo, no? Yung parang kagaya na sa abroad. Kahit na ano pang maging bill sa hospital, kahit 2 million pa, kahit 3 million pa, basta libreng hospital. Pagpasok lahat ng hospital ngayon, i-present lang yung health card, basta Filipino citizen ka, libre yun. Okay? Libre. Sino sumagot niyan? Sinabi ko na, marami akong complicated group. This is around the world, all races. So, uunahin lang, alisin muna yung Pilipino na sa Pilipinas, or uunahin mo nang linisin kasi ang Pilipinas. Yun ang reason. So, ito, di na tayo sa lilinisin ng buong Pilipinas. Sino ang magbibigay ng pasahod dyan? Siyempre, mga complicated group. Diba? Baka sila rin naman ang dumumi ng mga ilog dyan. Lilinisin, no? Lilinisin lahat ng ilog, kanal, sagot yan ng mga complicated group. Mag-hire sila ng mga empleyado para maglinis niyan. Maglagay ng CCTV at ilaw, sagot din yan ng complicated group sa mga daanan. Walang babayaran, lahat ng nakatira sa Pilipinas. Lagyan ng stoplight, lahat ng intersection, daanan para di na kailangan ng traffic enforcement dyan na nangungurakot. So, pag nangungurakot, tatanggalin na rin yan, ha? Doon na yan sa the place of complicated group. Kaya nga yung mga gobyerno na nangungurakot, sila yung first batch na pupunta doon sa complicated group. Sure naman may bisyo rin yan, di ba?
Baka may mga kabit yan, anak sa labas, okay? Lahat ng government employee na kurakot dahil sa abroad na para magtrabaho. At dadalhin siya doon. Yan, dalhin, no? So, dalhin. Okay, dalhin na sa abroad para magtrabaho at tumira sa abroad ng permanente. Sila ang unang ilalatag sa complicated group. Lahat ng kilala ninyong mahilig mangurakot sa Pilipinas na may posisyon na nagtatrabaho sa gobyerno, yun ang sinasabi ko. Yan. Kasi alam mo bang sabi nung kakilala ko, nagpapatayan na sa posisyon ang mga government na nasa posisyon dahil lang sa pagnanakaw sa pondo. So, para matanggal na yan, total malaki sahod nila doon, tsaka baka normal doon sa the place of complicated group ang pangungurakot. Sa kanila normal yon, okay? So, tatanggalin kasi ang kurakot. Okay na, dito na puputulin lahat ng puno, no? Sagot ng complicated group yan. Kahit sa mga subdivision sa loob. Kaya nga, sa mga HOA, lahat ng complicated group sa HOA, at sa bawat barangay, sagot yan ng complicated group ninyo. Dapat na may listahan na kayo ng mga taong may bisyo, sila ang magpuputol niyan. Sagot nila yan o kaya mag-hire sila ng empleyado na magpuputol ng mga puno. Kasi kailangan malinis na kapaligiran at saka maaliwalas. Tsaka yung mga dahon kasi niya nahuhulog sa nagiging cause ng baha sa future. Kaya maraming baha dito sa Pilipinas. Basta along the road yung iyong puno at saka halaman, kailangan matanggal yung walang halaman sa paligid ng iyong bahay. Dapat nasa loob yung halaman mo. Okay? O kaya bumili ka ng farm, malawak na lupain, para nasa loob yung iyong plantita. Libreng cake tuwing birthday, libreng eat all you can tuwing birthday. Kahit mag-isa kang pumunta sa buffet restaurant, pwedeng libre. Kasi paano kung wala na? Kasi ang nakikita ko ngayon, libre basta may 3 kang kasama. Kahit mag-isa ka nga, ayun na sinasabi ko. Kasi may sumasagot niyan, di ba, si complicated group, yung nasa abroad. Yan. Yan, na taya sila Yan. May pondo dyan para dyan. May monthly pension sa lahat ng Filipino citizen, new version meaning, walang bisyo, may magandang resulta sa trabaho at sa pamilya. Magtayo ng bahay ampunan, libre. Sagot pa rin yan ni complicated group. Para sa matatanda na walang pamilya o ayaw na nila ng pamilya. Ayaw na nila sa pamilya nila. Bigyan sila ng trabaho lahat ng mga matatanda. Lahat ng matatanda bibigyan din ng trabaho. Pagsamahin lahat ng matatanda na ayaw nila sa pamilya nila at sila mismo ayaw nila sa pamilya nila. May mga ganun kasi. So, dahil permanent solution to sa kaguluhan sa bawat pamilya. So, magtayo ng bahay ampunan para sa matatanda, no? Para sa future, may mga caregiver doon, no? Lalo na yung mga nagpa-practice sa caregiver, pwede rin silang gawing yun. Pwede nilang practicean doon, okay? At mula baby pa lang, no, dito sa Pilipinas, libreng gatas na diaper, gamit, baby, from the hospital hanggang nanganak. Bakit? Permanent solution to sa mga taong, mga magulang na mahilig manggatas sa kanilang anak kapag nagkatrabaho na. Ginagatas ang kinakwartahan dahil ang issue, binayaran daw niya hospital, nagpaanak daw siya, nahirapan daw siya mga anak, etc. etc. Permanent, ginagawang, ang daming sumbat, walang kamatayang panggagatas, pangangwarta. Permanent solution yan. Ay pagkalabas pa lang parang napahiya siya, di ba? Wala siyang gagastusin sa baby niya. Hanggang sa sagot na yan ni complicated group na ayaw magbago. So, baka nandyan din yung mga anak mo sa labas. Okay? Mga taong nasaktan mo. Okay? Mga taong inanakan mo. Okay? Okay?
Libreng bakasyon anywhere in the Philippines, all senior citizen with food and hotel accommodation. Libreng salamin sa mata para sa lahat ng malabo ang mata kahit hindi siya citizen. Basta malabo ang mata niya, sagot yan ni complicated group. Libreng parlor every birth month. Pagupit, reband, or manicure or pedicure. Pag tuwing birthday lang. Lahat ng small business, single proprietor. Kasi mahirap naman baka every month ka magpariban. Masirang magka-cancer ka pa. Kaya, every birth month kung gusto mo. Lahat ng small business, single proprietor na walang employee na marami, ay automatic, walang tax sa BIR. Government, all is free. So, gagawin niya ng mga complicated group, tsaka may real believers insist niyan na walang BIR needed. Automatic yan sa small business kasi napakalaking pinapabayaran ng BIR with penalty pa pero wala namang kinikita ang mga small business. Kaya marami nagsasara na negosyante sa Pilipinas. So, ito naman, last is gumawa ng maayos at malinis na CR na libre along the road sa terminal. So, daanan, no? Kahit hindi ikaw makikinabang dyan dahil, di ba sabi ko sa'yo, to all complicated group, makikinabang ka dyan. Basta magbago ka. Ano? Yung project ninyo, gumawa ng maayos naman, malinis na CR na libre along the road or along the terminal, sa loob ng terminal. Maganda, yung elegante. Alam mo naman dito sa Pilipinas, no? Marami ritong pilingera. Pagandahin at malinis. Okay? At lagyan mo syempre ng empleyado doon na parang akala mo flight stewardess, okay? Pero libre ha, libre. Para, halimbawa, kung rich ka na complicated group, di ba sagot mo to? At least baka yung kaaway mo dyan makiihi sa CR na yan, elegante, di ba? From rich to, kamag-anak ng kaibigan mo na rich or kabit ng ang gagamit yan or may anak niya sa labas, etc. etc. Libreng sakay to all version ng Filipino citizen. Libreng fruits. Kaya nga dito sa Pilipinas, maraming magsasara rin na transportation business kasi magkakaroon ng libreng sakay pag 100% ng libreng sakay anywhere. Libreng sagot yan ni complicated group, di ba? Yung sa pondo nila yung kukunin. Libreng fruits and vegetables, di ba? Sabi ko sa inyo, ang prutas na binili nila na galing sa farm ay mapupunta sa mga Pilipino na new version citizen. Hindi sila nakikinabang doon. Kasi nga may kapalit naman doon. Hindi naman nila kailangan yun. Ang gusto nila alak eh. Meron ka ba nakikitang mahilig sa bisyo na mahilig sa prutas? Di ba? Hindi naman sila mahilig. Kaya ganon. Okay? Naintindihan mo na at once na bayad mo yan, dahil napakahirap maging citizen. Iba nga dyan, nagpapakamatay na, hindi, ang dami ng ginastos, hindi pa rin siya naging citizen, di ba? Sa pamamagitan ng sulat ko at video ko, di ba, nagaganap na yung mga benefits ninyo. Di ba? Natikman mo na rin ang mga benefits. Sure na sure. Kaya nga lang, ayaw mo nga lang magbago, di ba? Since na ayaw mo magbago, remember, taya ka. Kaya itong message ko na to all complicated group. At kung may naiisip ka pa na para mas gumanda pa yung benefits dito sa Pilipinas, sa new version citizen, pagandahin mo pa. Para sa'yo rin to. At saka mag-anak mo na new version kung sakaling magbabago ka. Yun lang. Bye-bye. Hanggang dito na lang aking video. Bye-bye. See you on my next video. Bye-bye. Ang message na to at ang video na to ay para lamang kay complicated group dahil may project siya. Itong assignment niya sa akin dahil siya ang taya. Hindi siya kasali sa pagbabago. Bahala siya kahit na magpapalit-palit siya ng babae. Kahit mag-drug siya kung gusto niya. Dahil hindi nga tayo namimilit magbago siya, pero taya siya. Diba? Taya siya. Bakit hindi niya makuha-kuha itong mga benefits nito para lang siya naglalaway? Tapos may nagsabi pang ginagatasan siya. Hindi ka ginagatasan. Bayad mo yan. Dahil tutulungan ka naman magkaroon ng trabaho eh. Bayad mo yan. Diba? Sinabi ko na sa'yo. Hindi ka naman makakapunta rin sa the place of complicated group para magkatrabaho. Kung hindi ko to sinulat. Diba?
Eh, yung anak mo siguro nagkakaroon na ng libreng school supply ngayon, di ba? Dahil sa mga sinulat ko yan previously, 15 years ago. Okay, ako si Erwina Bautista kung hindi mo pa kilala. Baka nakakaupo ka na dyan ng libreng upuan anywhere. Dati, di ba, ang bangko, nakapila ka dyan ng nakatayo. Eh, ngayon, lahat ng bangko, nakaupo ka eh. Di ba? Nakita mo naman. Pinalatag ko yan. Okay? Hanggang dito na lang. Kaya lang ngayon, this time, 100% ikaw lang ang gagastos niyan. Ang real believers ko rin ay wala rin siyang gagastusin. Okay? I-avail namin to lahat ng free. Pero, masusunod ang iyong pangarap na YOLO. At masusunod din yung pangarap mo na citizen ka sa abroad. Yun ang usapan, no? Yun lang. Bye-bye!